Nawawala yung isang anak ni Kiray, pagtingin ko katabi pala si Mika. Kahit umunat-unat pa si Mika, hindi pa rin nagigising yung isa. Hinahanap na siya ng nanay niya sa labas pero ang sarap pa rin ang tabi niya kay Mika. Ngayon nga meron kami kinakailangan bilhin. Ibinili na namin siya nito dahil nagmamanhid na yung mga braso namin kapag buhat siya. Sabi ko nga dapat meron na din siya nito dahil nga ibinilhan ko din sila Sianil at sila Bukoy-koy ng stroller. Sa dami ng binili ko, yan lang ang tumagal sa kanila. Kahit nga ang balyena kayang-kaya. Nakauwi na nga kami nito at nadatnan ko si Kiray na binabantayan yung anak niya. Hindi na nakatiis si Kiray, tinabihan niya na yung anak niya dyan. Talagang ipipilit niya kahit hindi na sila kasya, matabihan niya lang yung anak niya. Kailangan pa rin nila yan para nga medyo mainitan pa rin sila. Ganyan ka hands-on si Kiray sa mga anak niya. Sobrang lakas uminom ng gatas yung mga anak niya kaya naman palagi siyang gutom. Pero kahit binibigyan na namin siya ng plain dog food, ayaw pa rin niya. Buti na lang talaga meron na silang instant ulam. Dahil eto nga ini-steam talaga na karne at yung sabaw niya nga talagang katas ng karne yan. Hindi ko na kailangan magluto ng ulam nila dahil dito sa steamy meat. Kanina hindi niya pinapansin pero nung nilagyan ko ng steamy meat, yes ko dahil inuubos na. Nung natapos na siya dyan, kusa na siya nagpainom ng gatas sa mga anak niya. Etong isang babae niyang anak kamukhang kamukha niya at kakulay pa niya. Sa sobrang kabusugan niya hindi na siya makagalaw. Pinapakilala ko isa-isa kay Mika yung mga anak ni Kiray. Tinititigan niya maigi at kinikilala niya din talaga. Talaga nakafocus lang siya at tinatandaan niya talaga yung mga itsura ng anak ni Kiray. Iniwan ko lang sila saglit, pagbalik ko hindi pala sinoli yung anak ni Kiray. Nakalimutan nilang isoli sa nanay at talagang tinabi pa nila sa pagtulog. Eto si EJ nga ang pinabantay ko muna kay Mika dahil nga nasa kusina ako. Diyos ko ang sarap ng tulog ng anak ni Kiray dito. Pagbalik ko nga meron na din siyang chupon na hawa. Habang eto naman si Mika ginawa ng patungan ang anak ni Kiray. Yung pacifier nga kay Kiray yan at hindi yan kay Mika. Matagal nang gamit ni Kiray yan at ngayon naman ipapamana niya na sa anak niya. Kaya pala nung binilang ko yung anak ni Kiray, kulang ng isa yung pala nandito na. Ang sarap din talaga ng tabi niya kay baby Mika. Kakatapos niya lang uminom ng gatas sa nanay niya kaya naman ganyang kalusog. Maya-maya nga nagising na si Mika at umuunat-unat pa. Akala ko magigising na din yung anak ni Kiray dahil nga umuunat si Mika. Pero Diyos ko gising na si Mika pero yung katabi niya tulog pa. Kahit anong galaw sa kanya hindi talaga siya nagigising. Nilibot na ni Kiray yung buong bahay, hindi pa rin niya mahanap yung anak niya. Hindi niya alam kinuha ng anak ko at tinabi sa pagtulog. Eto kasi si Mika nagigising agad kapag alam niyang wala siyang katabi. Kaya naman hindi na ibinalik yung anak ni Kiray at tinabi na lang sa kanya. Ang ganda tuloy ng gising ni Mika dahil nga medyo mahaba-haba ang tulog niya. Kaya pala hindi mapakali si Kiray sa labas nawawala na pala yung isang anak niya. Si Mika nga tuwan-tuwa lalo na kapag pinapakita namin sa kanya yung mga anak ni Kiray. Sinasabihan nga siya ni EJ nito na kukunin na at isusoli na sa nanay. Pag soli nga namin, ganyan pa rin ang pwesto niya doon. Kaya naman siya na ang una nating bibigyan ng pangalan. Kaya naman ang pangalan niya na nga si Miray. Yung Mi nga galing kay Mika at yung Ray naman galing kay Kiray. Kaya naman simula ngayon itawagin na natin siyang Miray. Yung mga binibigay kong pangalan sa kanila galing lang sa comment section kaya naman mag-suggest pa kayo ng pangalan sa ibang kapatid ni Miray. Eto na ngayon naghahanda na kami para sa Halloween. Tuwan-tuwa nito si Mika dahil nakita niya yung costume ni Buriko. Nung isinoli na nga namin si Miray sa nanay niya biglang nagutom.